Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, November 28, 2023. So mukhang napaganda yung holiday natin kahapon dito sa PSE market kasi umarangkada ulit siya. So ganda ng index natin. No? 6,309.57 po yung close niya. So verde tayo ngayon, nag-up tayo ng 0.64%. Pero syempre ang pinakamaganda dyan is meron ulit tayong 670 million na net foreign buy. Ayan. So andyan na po yung mga foreigners natin. Inaantay na lang natin na gumalaw yung majority ng ating stocks. Kasi ang galawan ngayon, kasi pansin natin, di ba, yung ating index, yung gumagalaw. So majority niyan is mga blue chips, yung gumagalaw. Yung mga small caps natin, hindi pa rin natin makita na mag-reverse yung kanilang mga price action. So because marami nga sa mga small caps natin, bumabagsak pa rin. Halimbawa, itong si Home, red na naman yung kanyang galawan for today's trading. Okay? So anyway, nasa blue chips po tayo. So yung ating dalawang trending stocks, yung properties natin, si Ali, tatlo pala to, Ali Converge at saka si SMPH, yung mga blue chips natin, medyo maganda po yung kanilang galawan for today. So pinakamataas ngayon itong si SMPH sa blue chips natin, nag-close po siya ng 4.46%. So kung titignan mo nga naman, pati yung mga earnings nila, di ba, yung letter E, kapag nandun ka sa chart ni Investa, maganda rin naman talaga yung mga earnings sa mga properties natin. Okay, so very good. Breakout, yung candle natin dito ay SMPH. Ganun din kay Ali. So, di ba, madalas nating review last time. Sabi natin, medyo nalalapit na yung kanyang breakout kasi puro green candle yung nakikita natin. Tapos, araw-araw meron siyang mga net foreign buy. Ito pa lang si SMPH, meron siyang net foreign buy na 379.01 million. So, talagang pinush yung kanyang pinaka-price action. Tapos etong si Ali, so nagka-push siya ng 3.68%. So pangalawa sa properties natin na maganda yung galaw, meron siyang net foreign buying din na 138 million. Ayan. So malamang si JP Morgan, silipin natin mamaya yung nagpagalaw ng kanilang mga price action naman. Ayan. So si Converge, nag-up din siya 1.46%, and then finally, may nakita tayo na net foreign buy, di ba, ng mga nakaraan puro sell to. So meron siya net foreign buy na 14.3 million. So another stocks na, okay, medyo marami na ito maganda. APX, another stocks na nag-breakout ulit, umakyat ulit yung pinaka-price, 3.23%, and then meron siyang 1.77 million na net foreign buy. SPNEC, wala pa naman to, hindi pa bukas yung stocks natin. Pero parang may nabasa ako kay Abacus ba yung nabasa natin doon sa investa natin. Ang sabi doon is baka by Friday mag-open si SPNEC. So bantayan niyo lang po. Hindi ko alam kung next month Friday or itong Friday natin na to. Tama, next month din naman yung pinaka-Friday natin. Pero kung anong Friday yung sinasabi niya. Pero pagkaintindi ko, doon sa sinabi niya yun is speculations is kasi wala pa naman date eh. Etong Friday na to. So abangan nyo na lang po kung meron kayong hawak na SPNEC. Syempre, ang bad sa kanya during this time is yung negative na sentiment natin doon sa donation. So laki ba naman? Billion yung dinonate niya. Hindi pa naman natin alam kung kumikita na tong si SPNC, di ba? Wala pa rin naman. Pero may mga nag-invest sa kanya, di ba? Sina GSIS natin, sina FPI, bumibili ng shares dito kay SPNC. Sabi nga naman nila. Pero sa atin, red flag yung in the short term, yung ating donation na nakita naman sa kanya. Okay? Tapos si Home, hindi pa rin tapos yung kanyang sell-off. Grabe yung drop nito. Negative 1.68%. So matotal, ang laki na ng drop nitong si Home natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. Gumaganda yung nakikita natin dito sa market. Disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved naman sa trading sa market, and then due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka guys. Ayan, malapit na pong umarangkada yung market natin. So subscribe ka para updated ka sa mga reviews. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin kung gusto mo makita yung mga ginagawa naman natin dito sa group natin. Okay? So check mo na lang yan. Sa mga nakasubscribe, salamat ulit sa mga nanonood dito sa Trending Stocks. Company reviews, next year na siguro to kasi yung IPO natin is next year na daw. 4 daw na stocks yung papasok dito sa Philippine market.
Profit or loss, yung mga sample trades natin, basic indicators. So, isa lang sinasabi ng blue chip indicators natin is pa-reverse yung kanilang price action, especially sa properties. Ayan. Si BLL, hindi ko nakita kung gumalaw. MEG, nag-trending din for today's trading natin. Fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga basic na PSC market studies naman. And then follow mo din ako dito sa crypto ko to para sa mga play to earn games. Ayan, wala pa rin tayong update dyan. Facebook account para sa mga post po natin. So follow mo na lang. Or dito sa ating pinaka-Facebook page. Ayan. So pili ka na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin, especially yung mga nag-start pa lang ng journey dito sa Philippine markets, tamang-tama yung reversal ng market natin. Check mo na lang po yung mga post natin sa local US at saka dito sa crypto. Money earners, yung mga side hustles naman natin. Medyo mahina yung mga website natin during this past etong week na to ng November. Pero nung malakas siya nung 11-11, di ba? May mga sale. Ayan. Okay. So, tingin tayo ngayon dito sa, or rather, bago to yung Twitter pala, hindi ko nabuksan. So, nag-post ako kanina pero na-off ko siya. So, buksan natin yung Twitter. Tapos yung reminders natin sa Patreon. Saglit, buksan natin siya. Yan. So, mamaya silipin natin yan. Dito muna tayo sa pinaka-summary ng index natin. Ito muna, hanapin muna natin. Ayan, so ito po yung maganda na nangyari sa ngayon. So very good na to kasi pangalawang buhos na ng foreigners na medyo malakas siya. Yung last week, meron tayong more than 1 billion na pumasok. May mga afternoon, Thursday, Friday, may mga sell-off. Pero malit lang. Tapos ngayon, malakas ulit yung pasok. Tapos puro property yan ha. 670.36 million. So nakita mo naman dito, outlier si property natin kasi nag-up siya ng 3.36%. Industrial, sino ba dito? Yung nag-drop. Alam ko sina Ace nag-drop dito Ayan, finance 0.03, mining and oil is 0.21. So talagang yung properties natin yung humataw for today's trading natin. Tapos ito daw yung mga binili for today. BPI, Petron, AC, AGI, GGS, Ali Field REIT, SMPH, yan, dalawa. Converge, ICT, PLC, at saka si APX naman. Yun. Kaya pala nag-breakout si APX natin. And then, ano ba to? SMPH, ayan. So, malakas yung trading volume natin. Breakout, yung candle, SMC, MPT, kay MPI ito, no? Finalizing details of partnership with San Miguel Corporation, kaso delisted na si di ba, MPI. Operations of mine sites in 2024 seen by DMC's mining unit, DMCI. Ali, improving property conditions, medium term growth is attractive kasi ang gaganda ng mga earnings naman talaga. A-Rich, ewan ko lang to, but ayaw dito. Acquired industrial land from subsidiary ASN via property for share swap. So 34 pesos yung kanilang share swap na ginawa naman. Kaya ba drop din itong si ASN. AAB, Aboitiz Infra Capital set to begin construction of Lima. Next phase expansion is 2025. AP is setting aside 50 billion as capital expenditure. DMC, yung kanyang bagong mining. Converge, ito, drop siya, no? Third quarter. Pero maliit lang. Maliit lang naman. Negative 3.7%. STI, umarangkada to si STI. First quarter net income for the period is meron siyang 19.8 million. Nakinita. CPG fully acquires First Park Homes. AUB, meron siyang 0.33 cash dividend. Tapos yung growth forecast natin is upgraded to 5.4%. Ayan. Last time, nag-downgrade Jollibee, ayan, ang pullback ngayon, is on track to surpass its full year operating income growth guidance of 20 to 25%. BPI, Home, ayan, meron silang mga dividends. Tapos Union Bank, ito mainit yung South China Sea ulit. Gold prices, ayan. So, ito ba yung dahilan ni APX natin, di ba? Marangkada. Si PX, hindi ko nakita Gold price rises past $2,000 as dollar slumps on Fed pause bets. Okay, so DMC, mga mining, gold jump, ayan. So, ang daming, ito siguro, ito yung pinaka-catalyst natin kay APX. JT Cap, subsidiary federal land is bullish on year-end performance. A-Rich shares decline despite strong profit. Share buyback Robinsons. AP, AC, ayan.
Natuloy ba to? Last week, di ba, umarangkada din to. Ayala Healthcare, CAPEX at $200 million for further investment. Tapos, Monday, Melbag, ano ba to? Holcim, delisted na. DDMPR payout. SMC, preferred lang. STN disclose. Okay. So, meron siyang backdoor listing. Tapos, yung galaw natin last week na mga IPOs natin. Asian stocks nag-fall ba? Kahapon to, no? Okay. So anyway, tingnan natin kung anong galaw doon sa US market natin mamaya. Okay? So as usual guys, ayan. So ito na yung ating Patreon. Yung mga gustong sumali sa trading group po natin is open po siya. So focus to sa trading investing sa Philippine stock market natin. Okay? So kung gusto mo ng guide, sali ka lang po dito sa group naman natin. Ayan. So punta tayo ngayon dito sa pinakasama rin ng index. So maganda yung galaw natin. Umaga pa lang, makiat na siya ng 0.4, no? Nakapansin ko, up na siya ng 0.3, 0.4%. May konting pullback pagdating ng pre-close. Hinatak naman siya. So, kaya nag-close tayo ng 0.64%. Malakas yung yung traded value natin ngayon. So, 5.27. Samantalang nung nagbo-bottom siya is less than 2 billion, di ba? So, nagulat din tayo doon sa baba ng trading volume. 6,309, very good. Papunta tayo sa first resistance, 6,400. And then next niyan is 6-7, di ba? So, meron yata tayong Christmas rally, hopefully. Ang pinakamalakas ngayon is property holdings. Ayan, si property talaga kasi nag-up siya ng 3.36%. So, net foreign buy, very good. Hopefully, may spill over naman sa iba bago sa after ng properties. 670 million net foreign buy. Okay, URC, nag-drop ulit Nag-up to ng 5% last time. So, binawi din niya 3.39%. At saka si ASEN, negative 2.24, Bloom is negative 2.21%. So panalo is property lang naman during this time. SMPH 4.46, Ali 3.68, tapos si Converge is 1.46%. 48% local participation and then 52% rather 48% foreign and then 52% local participation. Ayan, mali-mali tayo. So ito po yung galawan ng mga gainers for today. Majority neto is penny stocks yan So huwag kayong magulat sa 13% kasi isa o dalawa lang naman yung nag-trade niyan. Del Monte 6.2% up, SMPH 4.46, PNX 3.92, nabuhay APX 3.23 at saka si Ali Ani, 2.78, Axilum, 2.5, and then the rest is hindi natin makita. Ayan, so penny stocks pa rin. In between ng penny stocks. So parang isolated sa blue chips talaga yung majority ng galawan. Kasi tinitingnan ko din tong penny stocks, small caps na stocks natin dito sa mga losers. Majority sa kanila is yun nga mga small caps. So now, minus 6.9, X minus 6.88. So lalaki ng drop, no? Primex minus 5.88 kasi nagpapalitan ng ang pinaka-boto ng traders ngayon is mga big caps. Balay minus 5.56, Supreme minus 4.2, FCG minus 3.13, Medic minus 2.99%. Okay? So, matakin mo yung top 30 natin is negative 2.97% yung pinakamababa na drop. So, ibig sabihin, marami nag-drop ng mga small caps talaga na stocks po natin. Okay? So, anyway, ganun lang. Palitan kung sino-sino yung mangunguna dito sa trending stocks. Okay? So, tingnan natin yung galaw ng PSC market. Gumaganda yung yung chart natin. Papunta tayo dito sa 6,400 kasi nag-breakout na siya dito sa may konting silip dito sa MA100. So, mabagal pero slowly but surely nagrarally si PSE, di ba? So, hopefully, sabi natin, may kaparehas siya kasi dito Medyo late nga lang yung galaw natin dito sa area na to kasi last time October 20, no? O magkakatapusan. Saka umarangkada yung market natin hanggang this January, dumiretso siya, di ba? May pullback siya pero dumiretso hanggang January. Ngayon, medyo late yung natin, yung galaw, di ba? Kasi middle na o pa-end na ng November bago natin makita na maganda yung galaw niya, galaw ng market. So hopefully, kung November tayo nag-start, dire-diretso siya, November, December, January, and then February natin ulit makita yung pullback ni PSE. So anyway, too early to say pero may trend naman siya, di ba? Kasi pumapasok yung nakikita natin na net foreign buy. So breakout pa rin yung status ng
index natin dito sa downtrend. So kailangan makita natin mag-breakout sa 6.4 para makapag-establish tayo ng higher high. Kasi ito yung isang high na kailangan nating malampasan para medyo gumanda yung yung prediction natin sa market. So meron na siyang higher low dito, low, higher low. So yung next na high na lang yung aabangan natin. Hopefully hindi siya mauntog dito, maginto siya dito. And then saka natin makita by the end of December pa makyat dito sa 6.4. Kasi ang maganda mangyari sa kanya by the end of December is dito tayo, 6.7, di ba? So yan yung target natin for this year naman. Ayan. So anyway, hopeful lang tayo kasi depende pa rin naman kung may negative news na lalabas sa market. So okay, lahat ng indicators as long siguro na walang malaking negative news na maririnig tayo is didiretso tayo dito sa overbought condition ni PSE. So okay yung RSI plus, okay din po yung ating MACD formation. Ayan. So medyo nakakainip yung mga stocks natin na wala sa umakyat ngayon kasi umakyat yung yung trend niya tapos nakita natin yung stocks natin ay gumalaw. So minsan ganun talaga, 'di ba? May mauuna na group dito sa market natin. Okay? So anyway, properties yung nangunguna sa kanila. So tingin tayo dito sa global market, may trading day sila kahapon. So tayo lang naman sa Philippines ang wala. So medyo sideways sila ngayon. No? Kahapon, mapula sila ng konti pero parang sideways lang. Hanggang ngayon, sideways pa rin yata yung direction niya. Nasdaq, negative 0.04, Dow Future 0.03, and then si S&P is 0.04%. Mapula pala lahat to. Dito sa European markets, mapula. Dito, Asian markets, mix tayo, no? Pero mas marami yung berde. Medyo mas maganda ngayon ang trading dito sa Asian markets natin. Samantalang sa US at saka Europe, nagda-drop or nagsa-sideways yung galawan man. Okay? So dito sa cryptos natin, okay, so nag-subside na yung 38K ni Bitcoin. Balik siya 37.2, tapos si Ethereum is 2K, tapos si BNB is 228 naman. So the rest, nagda-drop din, no? Okay, so hindi masyadong gumalaw dito sa cryptos natin for today's trading natin. So balik tayo dito. Maganda pag-usapan tong trend stocks natin kasi puro breakout yung nakikita natin. Nine natin si Ayala Corporation. So paborito din natin to. Siyempre, nag-ipon tayo ng maraming shares ni Ayala during the time na mahina siya. So maganda yung galaw niya, breakout tayo. So medyo obvious kasi meron tayong volume at wala pa naman siya dito sa overbought. Hopefully, meron pa siyang igagalaw for the coming few days until Friday. Okay din yung RSI niya. So pares lang sila ng itsura ni Philippine Stock Exchange natin. Nagre-recover yung price action. So target na natin is dito, 32 o sabihin mo na 33 kung medyo bullish tayo sa kanya. O dito muna siguro, 32.3. Ayan. So ano na lang, bonus na lang kapag i-touch natin yung 33 pesos bago siguro natin makita na mag-pullback siya. Kasi ito yung pinakamalakas na resistance natin sa kanya last time. Hindi siya nakalampas dito sa 33 pesos naman. Pero too early, so lagyan na lang natin 32.3. Ayan. So last time pa naman, meron na siyang premonition na magbe-breakout si Ali natin kasi sunod-sunod naman yung net buy. Hindi gumagalaw yung price pero puro net buy yung nakikita natin na price action sa kanya. Ayan. So nakaipon ka ba ng marami dito kay Ali natin? Kasi kung simula dito sa halimbawa dito sa confirmation niya, nagap na siya ng 20%. Pero ang tagal din niya, no? So since July pa. So ang tagal din bago siya nakabalik dito sa above ng 30 pesos natin. So buti na lang medyo malakas yung niya, yung andito na pala siya. Medyo malakas yung yung buy ng ating mga foreigners. So up tayo ngayon ng 3.68%. Tapos ayun, malakas 138.6 million at foreign buy. Hindi ko makita si Ayan, nandiyan si Basta may support ni JP Morgan. Salisbury Regis yung main buyer and then Salisbury Maybank yung ating pinaka main seller naman. Okay? So hopeful tayo na since packet pa rin naman si PSE, abutin natin yung 32.3. Maliit lang naman yan. Kung titingnan mo siya. Parang malaki sa kandila pero maliit lang naman yung yung iakyat niya na price action bago pumunta dito sa 32.3. Kung medyo bullish ka, pwede mo siyang lagyan ng clone. Tapos, eto, pwede mong ilagay dyan dito sa previous pick niya or dito. Kasi nauntog siya dito sa area na to. Okay, para sakto.
ito yung trend natin sa kanya. Meron lang siyang spike dito pero ito yung pinaka main na resistance niya. Okay? So yun po yung nakita natin kay Ali. Good news, bad news, wala naman. Wala tayong nakita. Maliban lang sa pinupondohan po siya ng ating mga foreigners. Next, Converge. So finally, may nakita tayo na light para dito kay Converge natin. So nakailang double, triple bottom na tayo dito sa bandang baba. Double bottom lang, ano? So double bottom dito sa pinaka-low niya. Medyo nauntog siya kanina dito sa MA20 pero okay lang. Okay lang kasi medyo maganda naman yung naka-set up yung RSI niya plus medyo may setup din yung MACD. Wala pa yung confirmation ng swing niya pero kung masundan siguro to bukas ng net buy so makakita tayo ng rally na konti. 1.46% yung up ni Converge for today. Meron tayong 14.34 million net foreign buy. CLSA call ang buyer and then CLSA RCBC yung ating pinaka main seller. Wala dito si walang JP Morgan dito kay Converge natin. Okay? So, nakalabas na ba sa resistance? Konti pa, no? Konti pa. So, MA20 yung abangan natin na good catalyst sa kanya para mag-retouch ulit tayo dito sa above ng 9 pesos naman. Okay? Pero nandun naman na siya. Meron siyang tagatulak na 14 million kanina. Bukas kaya nandiyan pa kaya yung 14 million yan. Next, APX. So congrats yung mga meron pong APX. So talagang very bullish yung galaw niya. So after nito magkaroon ng breakout dito sa area natin na to. Papunta na siya dito sa next na resistance dito sa around 3 pesos na lang na kasi yan yung pinaka psychological na value natin sa kanya. Tapos maganda sa kanya yung price action niya after niya mag-breakout. Medyo parabolic siya no kasi nagano siya nawala sa trend ng ascending triangle formation. So medyo malakas yung yung sipa ng price. Nag-overbought na rin pala siya. Ayan. So tingnan natin bukas. Okay pa rin naman yung yung price action niya. Lalo na medyo bullish si PSE. So malaki yung chance matouch ulit natin yung pinaka 3 pesos niya. Ayan, tingnan natin for the few days. So nag-up po siya ng 3.23%, 1.7 million at foreign buy, call specialist ang buyer. Upcapsec, CitySec yung ating pinaka main seller naman. Okay? So bullish din yung tingin natin dito kay APX. Especially may mga pattern siya ng breakout na nakikita natin from the past few days na galawan naman niya. Okay? So good vibes tayo kay APX, SPNEC. So yun nga po yung pinakabalita natin. So abangan nyo na lang by Friday kung meron. Kasi tinitingnan ko yung mga disclosure niya. Wala pa rin namang confirmation si SPNEC kung magbubukas na po siya by Friday. So syempre, ang worry ng mga may hawak sa kanya, mabusan siya pagkaroon ng opening. Kasi syempre, ang tagal din naman na naka-hold yung mga nandyan sa loob. Gusto nilang lumabas. Plus, eto pa, sinabayan ng negative news. Sa akin personally, negative news yung donation kahit sa anggulo mo sa anggulo ng ng business. Syempre, 'di ba? So hindi pa nga kumikita, sabi nga natin nagdo-donate na. At tapos ang laki pa, 6 billion, 'di ba? So anyway, tingnan na lang po natin, depende pa rin naman sa market kung ano yung gusto niyang gawin. So nandito na yung confirmation November 24 to lumabas uh, yung shares, number of shares, ayan 1.58 million. Oh, tama ba? 1 billion yata to, no? So 3, 6, 9, 10. Ayan. So True Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. So common shares ni ni SPNEC po natin. Okay? So hopefully okay siya, hindi siya masyadong bumagsak during the time at mali tayo kasi nga sabi naman ng iba, marami daw nag-invest, 'di ba? GSIS bumili dito kay SPNEC natin. Okay? So kabang-abang yung opening niya kung matuloy na by this Friday. So at least magkakaroon ng liquidity ulit itong si SPNEC naman. Okay? Next, home. Hindi pa rin natin makita yung bottom ni home natin. Talagang medyo battered siya. O ito na. Hindi, ito yung Dow G natin last time eh. So parang hindi pa natin makita yung bottom niya. So temporarily, lagay ko lang dito kasi nag-Dow G ulit siya dito sa 1.12. Kaya lang kasi mapapansin mo yung pattern niya, yung MA9 nagre-resist talaga siya. So tapos medyo
pababa pa rin yung direction ng ng MACD formation natin dito kay Hope. Ayan. So abang-abang na lang. Wala tayong makita na good sentiment sa kanya as of this time. Kailan kaya babalik ulit yung mga traders natin dito? Negative 1.68%, minus 670K. Net foreign sell, Regis Call, a buyer, and then SB Equities, Salisbury yung ating pinaka-main seller. Okay? So descending triangle, watch out na lang. And then lastly, si SMPH. Ayan. So congrats ulit doon sa mga nagbudega dito kay SMPH. So finally, itatry niyang i-break tong 34 pesos natin bukas. Pero parang kaya naman niya, no? Nag-overbought na pala siya ng konti, dito sa side na to. Pero lakas kasi ng baka meron pa. Usually pag ganito kalalakas na, yung first day na malakas, may tulak pa siya for the coming few days. 4.46% up siya for today. Congrats. 379 million at foreign buy. JP Morgan, ayan, nandiyan yung buyer natin. Lucky Call yung ating pinaka-main seller sa kanya. Support is dito sa gap. Lagyan natin dito sa gap. Ayan, dito. Ayan. So itong area na to. Kasi dito meron siyang channel dito last time. So doon siya bumalik naman. Maganda pag nag-breakout yan, no? Next na target mo na is 37 pesos, di ba? So kung sa bigger picture naman niya, meron din siya, nag-breakout din siya dito. Nung ano pa pala, Thursday, Friday, Wednesday or 1 week ago na nag-breakout na pala siya sa downtrend channel si SMPH. Ayan. So hindi ko rin napansin masyado yung yung galaw niya dito para nakapag-add pa tayo sa mga properties natin. Speaking of properties, gusto kong tignan. Meg, okay, tulog pa. BLL, tingnan natin yung mga properties. So, hindi pa umarangkada. At saka si Robinson, okay, wala pa. ACE-N, di ba, property? Tama ba? O, Energy si ACE-N natin. Ayan. So, sino ba yung ibang CLI properties natin? Mahina din si CLI. Okay? So, yung dalawa lang talaga yung medyo napusuan ng mga traders at foreign investors natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, very good yung yung galaw ng market. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka po. Join ka lang sa group kung gusto mo. Tapos, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing. Sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.